Nako, hindi ka talaga makakaintindi ng ganito. Starting system, charging system, at light system. Hindi ka makakaintindi nan. Believe me kung hindi mo to alam. Ito, mga diagram ng relay at pag-i-install. Yan. Dapat alamin mo to para pag gusto ka matuto nito, madali lang kasi pag hindi ka marunong sa relay, malilito. Naku, sasabog ang utak mo talaga. Believe me. Hello mga kapatid, at ngayon ay tutorial na naman. Ang tutorial natin ngayon, ang topic ay ano ang relay at paano to install at paano ito troubleshoot. May tatlong klaseng relay kasi. Number 1, normally open, at saka normally close, at saka bypass. Yan lang muna. Yung flasher sa susunod na naman. Ano ba ang relay? Ano ba ang purpose nito? Bakit ito ginawa? Ang automotive relay ay isang switch na ang nagko-control ay kuryente ng battery. Dalawang klase yan ng sasakyan, 12 volts or 24 volts. Karaniwan yan ginagamit sa lahat ng sasakyan, especially yung mga 4 wheels ngayon mga electronics na kasi. Ang purpose niyan kasi, kaya yan ginawa para hindi masisira yung main switch at saka ibang parts ng sasakyan. Ang relay din ay isang switch na ang nagkukontrol ay electromagnetic. Yung electromagnetic, mayroon siyang dalawang terminal, positive or negative. Positive or negative yung electromagnet. Para siyang magnetic, mga ganun. Pag nalagyan niya ng positive at negative na supply ng kuryente ng baterya ng sasakyan, mamagnet yan. Aking ipakita sa inyo kasi binuksan ko binuksan ko to, so ipapakita ko sa iyo. So, diagram muna tayo mga kapatid. So, simulan natin sa diagram. Ipakita ko muna ano ang porma ng relay. Yan. Kung bibili kayo ng relay, mas maganda yung Bosch relay. Not sponsored yan, pero mas hindi madaling masira ang Bosch relay. So ang una natin ang sa loob nito, yung pinakita ko kanina, at ito yung diagram niya. Yan. Itong 30, yan ang steady positive. Steady positive. Yan. Kasi yan ang una mong i-check, yung steady positive, kung mag test light kayo. At ang susunod, itong 86, sa dami ng relay ng sasakyan, ating i-example yung ignition switch on. Ito ay sa ignition. Yan, ignition.
pasensya na, pangit talagang ano ko pagkasulat. Or pwede din siyang maging steady live. Pwede siya maging steady positive. Kung magwa-wiring kayo, kung ignition switch, doon kayo kumuha sa on. Katulad ng glow plug relay, yung headlight, ano pa may on dyan, sa magnetic kung mga ganun. Pasensya na, inubo kasi ako. Doon kayo kumuha. Or kung mag-install kayo ng horn, STD gagamitin nyo kasi ang load niya magpa-function din, kasi halos lahat ng sasakyan mag horn, basta horn. Kung mag-switch kayo, pindutin nyo yung horn switch, yan, magpa-function yan kahit walang susi. Ignition switch on, yan, gawin natin on. Or steady live positive kung horn ang install nyo. Ito naman ay 85 negative yan. Sa mga common talaga switch talaga to. Ating example natin yan switch. Erase natin dyan. Yan kasi nakakalito eh. Diba, check kayo sa horn switch. Pag nag-check kayo, diba, negative, hindi ba kayo nang tataka sa load niya? Ito, load to. Load. For example, load parts or horn, headlight, basta lahat ng load ng current niya dito mo itatap. Kung para madaling maintindihan nyo, ito input, ito output. Yan, para mas madali. Yan, nagtataka kayo kung mag-test kayo dito tapos ground negative, pag mag-test kayo dito ng socket o kumbaga horn to, yan horn yan, dyan horn, positive kasi dahil itong relay na to, dahil ang positive dito sa steady nakalagay. Para additional ko rin ang ditong steady live, yan fuse, sa fuse dyan, yan, naku, pangit, basta yan, fuse, lagyan natin ng baterya, negative, positive, yan, fuse dyan. Pag mag-short dyan, pag may grounded dyan, ito sa sabog, ano yan, busted, busted. Kaya kung mag-install kayo ng relay, lagyan nyo ng fuse, kasi kung walang fuse tapos mag-install kayo tsaka may grounded dyan, naku, masusunog lahat. Malaki pa ang problema. Tsaka ito pala yung electromagnet, ito ang sign. So, tapos na tayo sa loob. Sa labas naman tayo. Yan. At ilagay natin dito para yan. Kung mag-install kayo, itong 30, yan. Itong 30, kung mag-install kayo, bibili kayo ng fuse at fuse holder kung mag-install kayo. Yan. Natin yung battery. Yan. Positive, negative, tsaka to fuse to. Yan.
kabit nyo dyan. Maglagay talaga kayo ng fuse para safe. Yan, sa fuse lang, live yan. Tandaan nyo to, tandaan nyo talaga, huwag nyo kalimutan. At saka itong 85, kasi yung pinakita ko sa inyo na ungis nito, yan 85, yan ground, yan switch, yan kahit anong switch, headlight switch o kahit ano, kasi lahat ng system may relay. At ito naman katulad rin 86 to, tulad nito 86. Horn ang i-install nyo, yung horn, lalo na yung mga motorcycle dyan, 2 wheels, walang mga relay yan. Kung mag-install kayo, sundin nyo to. Ito 86, yan, ikabit nyo to, ikabit nyo to, ikabit yung isa, yan na lang. Sorry, hindi ako marunong mag-Tagalog. At saka ito 87, yan ang tandaan nyo, basta ganyan. 87 yan, basta ito 30, basta ganito ang forma nya, 30. Ito siya, yan ang electromagnet, yan. At itong dalawa 87, pareho lang. Kung ma-install kayo ng horn, example, itong 85 na-install nyo sa switch, tapos dito kung sa horn kayo dito, yung 30 at 86 gawin yung isa, yan. Okay bang Tagalog ko? Gawin yung isa or basta. At saka itong 87, ito po ang load, dalawa to, diba dalawa ang horn, high and low. Ang isa na high na horn dito may kabit, at saka ang low dito para separate sila, para mas lalong lumakas ang kuryente. At hindi ko pala na-discuss kanina, kung walang relay yung electrical system, mahina ang, for example, mahina ang kuryente niya, itatapon niya. Yung una okay pa, pero after of 1 week or 1 month, hindi na, mahina na, kasi madudumihan yung switch. Kaya dapat tong relay, kasi 12 volts 100% talaga ang pumasok sa loaded na parts ng mga horn. Kaya yung iba malakas ang horn nila. Busina ba yan? Busina sa amin Bisaya, serbato yan, serbato. At saka naintindihan nyo na ba? Ito load to, itong ating load. At ito positive switch, at ito positive. Yung sinulat ko kanina, yun on or switch, lagay ko na lang on switch or steady. Yan, mag-install kayo ng, for example, auxiliary fan, yan, or aircon compressor, AC. Dito dapat gamitin switch on. Kung horn lang, busina ba yan? Ito talaga steady, gawin nyo itong isa, yan. So ina-add saka fuse pala ito, yan. Huwag kayong mag-aalala, kasi nag-actual din ako. Pagkatapos nito, may actual talaga ipakita sa inyo. So mag-troubleshoot kayo. Una yung for example, horn to, yan, horn. Kung mag-troubleshoot kayo, for example, horn, ang una nyo talagang titignan, number 1 is, ang tips ko dyan, fuse. Yan, lagyan mo ng fuse, stir ka. At saka pagkatapos sa fuse, trouble ka dito, okay siya, punta ka naman sa relay. Sa normally close na naman tayo. Katulad din siya, kanyang wiring,
katulad rin negative ang kanyang switch o 85, negative switch at 86, ignition switch or steady live or ignition at 87, load at saka steady live. Ang nakaiba lang dito ay kung wala siyang supply, close na ang kanyang line, ang kanyang kuryente tuloy. Pag mas-supplyan siya, ang nangyayari dito, mag-o-open siya, magiging ganito yan, mag-o-open. Itong normally open siya pag walang supply. Pag masupplyan siya, ma-close. Ang normally close, walang supply, close na siya ang kanyang kuryente, lumapo na ang kanyang kuryente. Pag masupply na siya, mabigyan ng supply ang kanyang switch dito sa ignition on. Itong close na to na line, magiging open. Kaya tinawag siyang normally close kasi close talaga siya kahit walang supply. Naintindihan nyo ba? So dito naman tayo sa bypass relay. Itong bypass relay, pareho din sila, switch 85, positive ignition or steady, load dong dalawa, at saka steady live. Ang nakaiba dito kasi ang normally close at normally open nagiging isa. Example, ito steady siya, so may dalawang 87. Ang isang 87 close, diretso siya. Pag masupplyan siya ang electromagnet, kung masupplyan siya, ang itong line na to ilipat dito dyan, at saka dito open, ayan, open, at dito close naman yan. Kaya tinawag siyang bypass kasi pinapasa niya ang supply ng steady live. Yan. Pag walang supply, dito siya sa kabilang sa load 2. Pag may supply na siya, dito siya sa load 1. Pag hindi na supplyan, dito sa load 2. Pag masupplyan, pasa naman sa load 1. Kaya tinawag siyang bypass relay. Yun lang po mga kapatid. Lumipat ako dito sa kwarto ko kasi maingay dun sa vlogging area ko. At saka salamat, yun na yun ang relay diagram natin. Ayun, sana nakatulong din. At saka kung biltok talaga, kung master na kayo nito, saludo ko sa inyo. And abangan ang actual nito. May actual na paano mag-install, mag-troubleshoot, at saka ano yun naman siguro, troubleshoot, at saka sa fuse din, parang inulit ko para explain ko talaga ng actual sa inyo. Kasi salamat din ako sa pinsan ko na si, shoutout sa iyo Russell Hirarman, salamat sa iyo. Pinahiram ako ng battery ng kanyang motor, ginuha ko doon kasi gusto ko matapos to na tutorial. At saka salamat sa lahat and God bless. Shoutout muna ako sa asawa ko si Cherry Ann Umpok, at saka sa aking anak si Jisan Vic Umpok. And yun na yun, Glenn Cherry TV. Goodbye.